together, need a little rowboat. Clap, 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 snap. Clap, 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 snap. Clap, clap, everybody dance to the music. Good morning po sa inyo lahat. Good Ma'am morning. Sally, good morning. Kamusta ang iyong Yes, araw? sir. Good morning. Good morning. Sana, Ganda ng music, ah. sana maganda yung araw dyan at hindi umuulan. Okay naman, sir. Maganda yung araw dito sa location namin. Ang layo ng ano natin, sir, ng mga issue natin sa isa't isa, no? Oo. Actually po mga viewers po namin, si Ma'am Sally po is nasa Quezon, Gumaca specifically. Tama po ba, Ma'am? Yes po. Nasa Gumaca, Quezon po ako. At ako naman po ay nandito sa Taguig. Sa Iyon. Metro Ang Manila. layo. Ilang Ang kilometro layo, di yan? ba? Actually, ma'am, yung distance mo saka yung pinag-uusapan nating distance ngayon ay may relation dun sa topic natin ngayon. Diba? Yun na nga, sir. Mukhang ano yan. Interesting. Kasi tama kasi 'di ba dati bago tayo makipag-interact to other people is dapat face to face, 'di ba? Face to face o kaya, sir, magpapadala ka ng sulat. Ah. Ngayon kasi ginagamit iba talaga ang nagagawa ng online. Kaya yun po yung pinaka-topic natin ngayon. Yung advantage and disadvantage, most especially in business. Kasi actually, ma'am, yung, di ba, natandaan mo last time, ano ba yung na-discuss natin last time? Medyo madami-dami na tayo na-discuss, sir, Oo. no? Oo. Yung na-discuss natin yung topic natin last time is entrepreneurial mindset. Mindset, sir, oo. Yung Ngayon, pagbi-business. Pagbi-business. Kumbaga, paano mo ima-mindset yung sarili mo in starting your own business. Pero ang magiging tanong doon, di ba, ma'am, kung ikaw ay gustong magnegosyo, ano ba yung magandang business ang pasukan? Pero in our topic today is gusto naming i-discuss ni Ma'am Sally yung advantage ng online business. Kasi di ba alam naman natin, ma'am, online business is the trending business nowadays. Tama po ba, ma'am? Totoo yan, sir. At hindi lang yun, sir. Kasi yung online business ang natin is lalaki pa. Kumbaga, uunlad ang online business natin. Sa ngayong Actually, ma'am, sabi nga nila, sinasabi natin ngayon sa mga negosyo, if you are not online, you are out of business. Tama? Oo. Kaya gusto namin, syempre sa mga bago nating mga viewers natin ngayon na gustong may negosyo pero hindi pa naka-online at yung mga wala pang negosyo na gusto mo mag-start, ano ba yung advantage at disadvantage ng online business? Kasi 'di ba karamihan sa atin, magbi-business ako kaso pag online baka alam mo na madami pa rin. Kasi unang-una syempre ang online business is bago pa lang dito sa atin sa Pilipinas, 'di ba po? Yes, sir. Bago pa lang. Tapos, syempre, hindi natin, syempre, pag mag-i-start tayo, isipin natin yung mga, ano ba yung pwedeng mangyari pag naka-online ka, yung mga, tawag dito, ano yung mga pwede niyang maranasan, o kaya, ano yung mga disadvantage nito. Pero, wag nating kalimutan na kung may disadvantage, siyempre madami pa rin yung advantage. Yun. So, yun yung magandang matakil natin for today. Yan. Actually, ma'am, ang kagandahan din sa di-discuss natin ngayon, kung nagsimula tayo last week about entrepreneurial mindset, lalo na po dun sa mga bagong gusto magnegosyo, kumbaga, kasi karamihan sa mga isang connotation sa mga nagnenegosyo, ayoko mag-business kasi baka malugi. Tama po ba? Oo, which is, yun yung, kumbaga, kung yun yung nasa mindset mo, yung na-discuss natin, kung yun nasa mindset mo, talagang mangyayari yun. Kung yun Pero yung syempre, mindset natin. Opo. Pero dito sa i-discuss namin, ano yung advantage at disadvantage ng online business, ay malilesen yung risk factor sa pag ikaw ay nagtayo ng isang negosyo. Pero syempre, karamihan pa rin nagtatanong,
talagang maganda ba ang online? Ano ba yung advantage nito at disadvantage na pag pumasok ba ako dito, magiging successful ako? Para sa akin ba 'to? O magta-traditional business lang ako, 'di ba? Madaming mga katanungan na kailangan nating tawag nito, kailangan nating pag-isipan, yung solusyon diyan, parang gano'n. Pero nawa po itong video namin na ito ay makatulong dun sa mga nag-iisip ng, ganitong business. Ayun. Kasi kasi talagang ano po, ang online business is the trending business nowadays, no? Actually, to be honest, ma'am, no, sa lahat po ng mga makikinig po ngayon, madami po kayong matututunan sa aming i-discuss ni Ma'am Sally sa how online business works at ano ba yung advantage at disadvantage nito. Pero syempre, simulan na natin kung ano ba talaga yung dapat nating gawin sa pagninegosyo, lalong-lalo na in terms of online business. Pero bago natin ma'am i-discuss yung online business, or ano ba yung advantage at disadvantage ng online business, tanong ko sa iyo ma'am, ikaw ba ma'am may online business? Meron tayong online business niyan. Pero ang tanong naman ay, nakaranas ka ba ng physical business? Oh. Oo din, naranasan din natin 'yan. Actually ma'am, ako din. 'Di ba? Ako nga may printing ako, may May printing business printing. ako. Tapos Pero may sir, editing business din ako. yung online business mo, kumbaga, okey ngayon, 'di ba? Kung sasabihin natin, halos pantay lang siya, pero syempre kailangan, ang kagandahan lang, you can scale yung online Iyon. business. Na meron ako. Kasi yun yung i-discuss natin ngayon. Kasi syempre, paano ba siya i-scale? Ano ba yung pwedeng gawin? Ano ba yung tawag dito? Ano yung experience namin ni Ma'am Sally in terms of traditional and online business? Pero syempre, ang pinakamagandang unang i-discuss din natin, ma'am, siguro, ano ba yung magiging trend ng ating ng business ngayon? Tama, di ba? Kasi natatandaan po natin, kailan lang ba nagsimula or naging talamak ang online business dito sa Pilipinas? Ikaw ba, ma'am, have you have an idea kailan ba talaga nagsimula ang online business dito sa Pilipinas? Nung lahat halos ng tao hindi makalabas. Mismo, tama. Di ba? Hindi makalabas. Sino lang ang pwedeng magbiyahe? 'Di ba, nung time na 'yon, which is nung pandemic, 'di ba? Oo, yung pandemic natin. Ang pwede lang magbiyahe, kukunti. 'Di ba? Actually, ma'am, kung tutusin, ang online business sa Pilipinas ay matagal naman nagsimula. Kasi 'di ba, dati pa before the pandemic, may mga ibang platform na malalaking platform na nagbebenta na talaga ng mga products online. Pero ang naging mas naging lang siya, mas nakita nung tao yung kahalagahan ng online shopping nung pandemic, 'di ba? Nung wala hindi sila makalabas. Nung wala nga makalabas. Kaya pangalawa, before sa walang makalabas, karamihan kasi din sa naging epekto, kaya tumaas din ang online business or online shopping because may madaming mga negosyante ang nagsara ng kanilang mga businesses. Kasi nga, wala nga lumalabas, walang bumibili, di ba? Oo, walang Kaysa bumibili. magbenta sila sa physical store nila, ginawa nilang online. Ayan. Which is totoo naman, sir. Kasi nung time na yon talagang halos lahat sarado. Except lang dun sa mga talaga na tawag dito, yung mga pinayagan para makapagbigay ng mga necessity ng mga tao. Ayun. Pero karaniwan talaga ano tawag doon? 'Di ba pagpunta mo sa isang location, walang sasakyan. Sarado ang bahay, lahat ng gate sarado. Tama? Pero siguro ma'am, mas maganda before ng pandemic, i-discuss din naman natin ano ba yung nagiging trend ng online business. Actually po ma'am, based doon sa ako personally yung research ko, online business matagal na talaga nagsimula. Way back 1990s pa. Oo, kasi kumbaga, wow, tagal na pala nito, no? Matagal na nagsimula ang online kasi because of the power of internet. Kasi syempre alam naman natin is
ano ba yung power of internet. Kasi pag sinabi mong internet, you can do anything, you can search anything through online, through internet or e-commerce. Yung kumbaga yung tinatawag nating e-commerce. 1990s pa talaga siya nagsimula. No, kasi 'di ba ang actually nagsimula yan sa mga western countries talaga eh. Mga US, yan. Ang dito sa Asia, ang pinaka nauna diyan is China. China talaga yung China. pinaka Mm. oo. Because of Alibaba, 'di ba? Siguro familiar kayo kay Jack Ma. Siya Jack yung Ma. pinaka nauna dito sa Asia, no? Because na-link niya yung China sa US. Kaya ito yung naging advantage ito rin yung naging advantage bakit lumaki din ang economy of China because of online, 'di ba? Ngayon, dito sa kung tutusin ma'am, siguro have you heard na yung online business dito sa Pilipinas masyado na tayong nalilate na tayo sa online business. Have you heard na ganung idea? Yes, sir. Medyo may mga instances din kasi, sir, na tulad yung mga internet connection issue natin. Yes. Yes. Kumbaga may kinalaman siya doon kaya medyo na tayo. Nabibiyan tayo doon sa mga internet na yan. Actually, ma'am, ang online business dito sa Pilipinas compared to Western, no, we are 10 years behind doon sa di ba? technology. Layo. Oo, talaga, layo. Kung dati dito ay nagsisimula pa lang tayo ng 2005, yung mga sinisimulan dito, nasimulan na ng 2000, year 2000 pa yung online business. Kaya ganun po kalayo yung ating yung ating gap sa online business or online world. Actually, ma'am, ako nga may nabalitaan ako. May mga ibang store na sa US na nagsasara or nagbabawas ng kanilang mga physical business or physical branches because of online, no? Online. Nag-ano na sila sa online, nagpo-focus. Yes, ma'am. Kasi nagpo-focus ka sila sa online, mas nadagdagan pa 'yun or mas naging pa siya nung nagkaroon ng pandemic. Kaya tapos syempre ang mga tao nasanay na rin biruin mo 3 years ba naman, 'di ba? 3 years ba naman na hindi ka pwedeng lumabas or limited yung galaw mo. Syempre, masasanay ka talaga na bumili sa online, 'di ba? Totoo 'yan. Sir, imagine mo during pandemic at ultimong halaman, online na bibili. Yes. Di ba yung mga plantita, di ba? Oo, plantitas dyan. Comment dyan. Kami yun. Nakailang wave pa yun, sir, di ba? Yung plantitas na yan. Tapos dito pa sa atin na uso yung yung tawag dito yung live selling di ba? Live selling sa mga live selling na. Actually, sa ibang bansa po, alam ko walang live selling dito lang sa Pilipinas ang meron, di ba? Oo, parang kumbaga inaakma sa culture natin. Oo, kumbaga naka-adjust na 'yan para dito sa ating na gusto nakikita. Yung nakikita actually po mga viewers po natin ang online business talaga sa buong mundo if you compare it if you have it na idea, yung online business sa buong mundo before pandemic pa talaga is paakyat na talaga. Siguro we can show mamaya or siguro i-flash ko po dito, i-flash natin yung ano ba yung trend ng online business in terms of yung yung trending niya, paakyat ba siya, pababa. Opo. I-flash natin yun dito para at least makita ng mga tao before pandemic na ito na yung trend. Ito yung nagiging tawag dito, yung wave ng or increasing ba siya or decreasing. Okay? Pero siguro ma'am, let's discuss na ba ano ba yung para mas maganda yung advantage at disadvantage. Let's also discuss ano ba yung let's compare yung traditional doon sa online. Sige. Which is okay yan, sir. We can show you po actually this presentation is nagawa natin just para at least makita lang ng mga tao yung comparison. Kumbaga, itong comparison na to is basic pa lang
Ato. Let's show po sa kanila, no? Ayan. Ito. Para mas maganda po na makita nyo po yung kaibahan ng online business sa traditional business, no? Unang-una po is yung pagdating po, we have nagkaroon kami ng focus sa 5 factors, no? Na ano ang yung traditional versus online business. Unang-una, ma'am, syempre sa capital. Diba? Oo. Sa lahat ng negosyo, ito yung pinakang unang tinatanong. Oo. Sa traditional business kasi, ako personally, ma'am, ikaw ma'am, di ba sabi mo nga, nagkaroon ka na ng tindahan. Have you Oo. ever heard or have you ever, can you share ba kung magkano ba yung kapital na ginamit mo sa sarili mong negosyo? Or kung may experience ka, magkano po yung unang kapital na iniluwal mo? Or Actually, medyo malaki-laki to. Kasi ano to kumbaga parang sari-sari store. Unang-una pa lang pinabutas mo yung ano mo, pader mo. Oo. Tama? Pinaputas mo yung pader mo, pinalagyan mo ng grills, pinalagyan mo ng stand. Doon pa lang magkano na. Tama po, Yes, di ba? Sa renovation pa lang yun, ma'am. Renovation pa lang to. Siyempre, kumbaga palalagyan mo pa yun ng installation mo ng sabihin natin ng kuryente. Kasi iba yung dati mong design. Ngayon, siyempre, kung sari-sari store ka, siyempre meron kang refrigerator. Which is nakahiwalay yun dun sa ano mo. Kaya pwede sabihin nating malaki kasi hindi yung personal na ginagamit nyo lang na ang lagay nyo lang ay tubig. Ito, yung mga mga soft drinks, mga natin, dito natin nilalagay. O sabihin nating mga, ang tawag dito, yung processed food. Dito natin i-stock. So magkano ang pwede mong ipuhunan? Wala ka pang pambenta doon. Equipment pa lang yun. Ito pa, ma'am, ang pinag-uusapan mo pa lang, ref. Paano pa yung mga stante mo? Diba? Ay, yung istante mo pa. Tama. Oo. Kasi, di ba, inano mo pa eh. Tapos, istante mo, yung mga product shelves, syempre hindi lang pwedeng istante, di ba? Kumbaga, kung may istante ka sa harap, meron ka pang shelf sa likod para ma-display mo yung mga product. May di-display mo. Bukod pa dito, yung sinasabi mong kailangan mong kailangan mo yung nakasalamin na diba? silyado. Actually, ma'am, dito, for example, sa ating ginawa ngayon, dun sa capital pa lang, yung ito, conservative pa nga ito, ma'am, yung budget or capital pa lang for online business, no? Ito, conservative, 50,000. 50,000 pa lang ang initial na. Ako personally, ma'am, ako naman, if I share sa inyo po, no? Nung ako, actually, meron pa rin naman akong physical store, no? Yung dati, when we put up a branch doon sa aming printing, ang pinakamababang capitalization we need to have as at least 50 to 80,000 pesos. 50. Kasi biruin mo sabi mo nga kanina ma'am, papaayos mo pa yung pwesto, di ba? Yes sir, papaayos pa yung pwesto. Oo. Paano ma'am pag nagre-renta ka pa? Yung sa iyo ba ma'am, nagre-renta ka ba? Hindi. Kasi yun yung bahay inano mo. Kumbaga parang Ginawa mo lang, kinonvert. Kinonvert mo lang yung isang part. Ako ma'am, noong nagtayo ako ng printing business, kailangan ko pang mag-rent. Magkano ang renta dati? Pinakamababa akong renta dati is 5,000 pesos. Syempre, ako po ay nag-start sa palengke. Nag-start kami sa palengke. Hindi lang rent ang binabayaran namin. Meron kami tinatawag na rights. No? Anong ibig sabihin ng rights? Sa palengke kasi, pag nag-start ka ng business, bago ka makakuha ng pwesto, magbabayad ka ng rights. Ang in-invest namin that for rights is nasa around 30,000 pesos. Sa rights pa lang yun, hindi pa yung renta. Okay? 30,000 pesos. Itong pinag-uusapan, itong nakalagay po, naka-flash sa screen natin. Binigay lang natin na yung rent, yung down sa rent is 10,000 pesos because ito ang assumption lang natin na meron tayong makukuha pa na 5,000 pesos na na rent ngayon. Which is 1 month advance, 1 month deposit, kaya 10,000 po yan. Pero ngayon napakababa na po or halos na wala nang makuhang 5,000 na magre-renta ka. Parang wala na sa 5,000 ngayon. Diba? Magkaroon ka man ng 5,000, napakaliit na yun.
Oo, maliit na 'yun. Kumbaga ano na lang yung space mo do'n. Mm. Oo. Balik tayo ma'am do'n sa rent, 10,000. Tapos yung renovation pa natin na sinasabi, 'di ba 10,000 gagawa ka ng shelves, papagawa ka ng stante, lalagyan mo pa ng salamin. Actually ma'am nung nag-start kami nung isang branch namin Oo. nagpalagay kami ng glass panel, yung mga Oo, yung yung tinted glass. And ang investment namin doon sa pinto pa lang pinto pa lang around 18,000 pesos. Oh, ah, 'di ba? Ito sir yung pinto na merong goma nang hindi na lumalabas yung mo? Yes, ma'am. Kasi ang Hmm, kailangan namin doon, kasi yung aming shop doon is kailangan may aircon. 'Di ba? oo. May aircon kasi yung aming printing is tarpaulin machine. Hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng hindi air condition kasi matutuyo yung machine. O, 'di ba? Kaya ang ginawa namin, nag-invest kami ng glass panel. It worked as 18,000 pesos para po doon sa papapagawa ng salamin, ng glass panel, no? O, 'di ba? Oh, pinto pa lang yun sir. 'Di ba? Kaya yung 10,000 po na nakikita yung budget diyan sa traditional business na 10,000 pesos, napaka-conservative pa po 'yan, 'di Oo, ba? conservative po yan sir. Kumbaga parang ito yung pinakamaliit na business na puwede nating maitayo. Masimulan, okay. Oo, na Tapos yung masimulan. pangalawa, yung sa 20,000 na because of rent na 10,000 plus 10,000 na renovation, is yung inventory mo pa. Ano ibig sabihin ng inventory? Mamimili ka pa ng paninda mo, 'di ba? Ay sir, anong ibebenta mo dun sa tindahan mo kung wala kang stock? Yes, Oo, wala kang stock. oo. Oo. Kaya yun yung medyo mahirap compare sa online, no, online business, no. Kaya for example, ano yung comparison naman niya sa online business? Kung makikita nyo, sa online business po, wala po tayong pre-operating. Ano ibig sabihin ng pre-operating? Di ba iba nga, free pa nga kasi di ba ang ginagawa pa nung iba, wala pa ngang website eh. Using lang Facebook page o kaya Facebook. Oo, ayan ano Facebook sir, lang, magma-market lang sa Facebook or magpo-post lang sa Facebook marketplace sir. o marketplace, 'di ba? Mhm. Kumbaga, wala kang babayaran sa renta, wala kang babayaran sa renovation nung store mo, 'di ba? Kumbaga, ang bibilin mo na lang talaga yung ibebenta mo, 'di ba? Oo, eto sir puwede pa yung inventory mo ay i-picture lang muna. Yes, tama po. Actually, may mga ganung business, for example, dropshipping, no? Na Oo, you can do your business na kukunin mo lang yung picture ng product. Pag may umorder, saka ka lang mag-order dun sa supplier mo, di ba? Or sa dropshipping supplier mo. Kaya sa online business po talaga, almost free. Actually, dito po sa Angat Pinoy, we offer also ganong klase na negosyo. If you can also buy products na, for example, siguro familiar dun sa BGMP products natin, no? Yung mga bags. oo. You can start from there. Isa pa ma'am is sa Angat Pinoy, you can start also your own print on demand items na pwede mong gumawa ng design, ipo-post mo lang sa website ng Angat Pinoy, then you can market it now. Picture lang nga sir kumbaga gawa ka ng design mo, tapos yun na yung ima-market mo 'pag may bumili, saka mo ipapagawa, saka Saka mo ngayong lang siya bibili. ipapagawa. Or saka Oo, mo lang siya bibilin doon sa supplier. oo, kung saka mo silang bibilhin, saka i-de-deliver mo na. Oo. Hmm. Ang kagandahan pa mon kung sakaling ganun yung system na gusto mong gawin, hindi on hand yung product mo. Kumbaga, yun yung sinasabi na dati. Actually, may experience ako na gusto kong magnegosyo, pero gusto kong negosyo, yung tipo bang may bibili agad ng product. 'Di ba? May ganung nagtatanong sa akin. Nagtatanong kasi sa akin mga dati, nung bago ako nagninegosyo. Alam mo, gusto kong negosyo yung tipo bang bibili ako ng produkto ko pag may order na sa akin. 'Di Oo, ba? which is puwede yan sa online. Yes, pwede po 'yan sa Mhm. online kasi you can share the product picture, then ibenta mo na siya. Pag binenta mo na siya, pag nag-order na sa'yo, saka mo lang siya ipagagawa. Yun yung concept na ginagawa namin. Actually yun, meron po kami mga product if you search it sa aming website, no, sa Angat Pinoy, www.angatpinoy.coop.com.
may mga ibang products po kami doon na hindi pa wala sa amin. Kumbaga, mina-market lang namin siya. Tapos, pag may nag-order, saka lang po namin siya ipaprocess or bibilid dun sa supplier namin. Diba? Yung mga ganun. Yan. Kumbaga, kung mapapansin nyo, ma'am, diba? If you can check, in terms of capitalization, is napakababa or halos wala pa. Diba? Halos wala. Yes po. Mm-hmm. Kaya, yun po yung Kumbaga, kagandahan. sir, yung online business, choice na nung magtatayo kung meron siyang inventory. Yes, tama po. Mm. Kung meron siyang inventory, you can do. Pero syempre, kung ikaw isang negosyante na hindi pa talaga, kumbaga gusto mo lang subukan, you can do it online. Diba? You can do it online. Syempre, kung capitalization na pag-uusapan, ang susunod na consideration doon, yung expenses mo pag na-operational ka na, di ba? Kaya ito po yung second na row natin. Yung expenses, compare ng expenses to traditional in terms of online business. Ayan. Sige ma'am, you can discuss it. Yes, ito yung mga tinatawag natin ng mga ang pamilyar ng iba, overhead. Tama Yes, siya, di ba? Oo, Opo, ito yung tama renta mo. Siyempre, yung unang renta mo, tama, hindi naman matatapos yun sa unang bayad mo eh. Kasi habang nandun ka, magrerenta ka. Yes, okay? ma'am. Siyempre, may benta ka o wala, may renta ka. opo. may benta ka o walang pakialam yung nagpaparenta, magbabayad ka pa rin. Okay? Yes, Yan. tama po. Siyempre, kasunod yan, kung optional na to, kung may internet ka dun sa sa shop mo, o dun sa store mo, additional yon kasi wala ka naman sa bahay mo, additional na gastos. At syempre, alangan naman wala kang kuryente dun sa store tama. mo. Oo, tama. Kung wala kang kuryente, nag-rent ka lang, paano naman yung yung environment mo nun? Sobrang init, lalo na sa panahon ngayon, no? So, etong utilities na to na 1.5, na po to? Masasabi ko, mababang... Conservative na yan, ma'am. Conservative na yan. Oo, kumbaga, hindi ka pa aircon nitong lagay na to, ha? Tama Hindi po. ka pa aircon nito. Kasi kung aircon nito, mas mataas siyempre yung budget mo kung aircon ka. Kung hindi ka aircon, lang to? Electric fan. Yan. Electric fan. Electric Tapos fan, may ilaw. ilaw. Yan. Kumbaga, yan? Mababang consumption na yan. Kung titingnan natin. Kung kung may rep ka. Tama, may rep ka, may electric fan ka. Ayan, mababang na yan, no? Actually, ma'am, pwede naman bumabayan, ma'am. Pwede, kung wala kang rep. Hindi. Kung hindi ka mag-iilaw, magkakandila ka lang. Di ba? Kakandila ka lang sa tindahan mo para makita yung product mo, di ba? Which is, ito ma'am, ito lang, sinasabi ko lang is, let's check the reality na talagang kailangan mo talaga. Ayan. Ito yung mga necessity. Kasi kung nakita nyo, yung internet connection, optional. Optional na nilagay, no? Ayan. At syempre, kung meron kang, kumbaga, physical business, hindi naman pwedeng ikaw lang magbabantay. Tama po. Tama? Yes, sige, sabihin natin, ako lang mag-isa mag-ooperate nito. Sige, pwede rin naman. Kaya lang, paano pag may lakad ka? Yes, tama. Sarado ka? Paano pag may activity ka sa school ng mga bata? Sarado ka? Diba? Kumbaga parang, kaya ka nag-business para mapuntahan mo yung mga importanteng ng anak mo. Pero, absent ka kasi kailangan mo magsara kung ka. Tama po? At kung magsasara ka, naman yung kikitain mo? Tama? Ayan. Etong miscellaneous, na to tawag dito. Kumbaga, syempre, pag naandun ka, ano yung mga kailangan mo pang gastusin? Opo. Kasi minsan, ma'am, for example, may mga unforeseen expenses ka na tawag dito, na biglaan may nasira, o kaya may nawala, o kaya may kailangang ipagawa, di ba?
Yan yung mga Oo. miscellaneous expenses. Pero pwede mo ding isama dito yung ano mo, sabihin natin yung tubig mo, kasi kailangan may tubig ka sa location mo. Pero Oo. depende rin naman kung ikaw ay hindi naman food, 'di ba? Pwede na naman for mga dry goods. Pero syempre, ka-allocate ko rin na expenses for dun sa mga unforeseen or kaya meron tayong nilalagay na miscellaneous expense. Sa lahat ng negosyo meron naman ng gano'n, 'di ba? May mga May gano'n miscellaneous po talaga na mga kasi hindi naman natin, kung maglalaan lang tayo para dun sa utilities, sa rent, sa salary natin, hindi lang naman dun umiikot yung business. Meron pang iba Oo. na kailangan tayong paglaanan, Mm. yun. 'Yan, ay mapunta naman tayo sa ano 'no, mapunta naman tayo sa tawag dito, Sa sa online, ma'am, online sa online business. business. Oo, Oo, etong website na 'to, kung nag-starting optional ka pa 'yan. optional pa 'to, optional pa 'to. Kasi bakit? Puwede ka pa namang walang website kung starting ka Mm. pa lang, 'yun. Siyempre si domain gano'n din, Kung wala kang optional website, din, wala kang domain. oo. Pero yung internet connection mo, kailangan mo talaga 'to. Pero pero ang kagandahan kasi, ma'am, maputol connection, kung may internet ka na, you don't need to Yeah, put up oo, another. Just oo. maximize the use of your internet. Maximize yung actually dito sa bahay ano, dito sa bahay, may internet connection ako. So yung internet connection ko para sa, ah, utilities ko sa bahay, siyempre meron ka namang kailangang bayaran sa bahay mo. Mm. Same na rin yun dun sa internet connection ko sa business ko. Oo. Oo, Kumba kumbaga na-maximize ko lang siya. yes, maximize. Kumbaga, imbis na maging expenses mo lang siya because ginagamit mo lang siya personal, Personal, you can do your online business at mama-maximize na yung pambayad mo doon sa internet connection mo is mula doon sa kita mo sa online, 'di ba? 'yan, totoo 'yan. Gano'n din sir, yung mga ano mo, yung bills ko sa Mm. ano ko, sa So, kuryente ko. kuryente, oo. Oo, kuryente mo, yung ano mo, kung may ano ka man bills ka sa tubig, ako kasi wala akong bills sa tubig dito. Mm. Pero nakapasok yung tubig ko sa kuryente ko kasi nakamotor, 'yan. Oo. Pero at the same time, kumbaga yung gastos ko dun sa personal sa ano ko, sa personal na sa bahay, yun na rin Mm. yung gastos ko para sa online ko, Mm. yun. Kaya Kaya kung ayan, kaya kung masasabi natin ano yung ano, nung gastos sa online, parang napaka-minimal naman. yes, ma'am. Tama, Napaka-minimal lang talaga. Lalong-lalo na napaka-mini kung hindi ka magra-run ng ads sa start, 'no? Kasi siyempre, oo, for yan, example, dito sa discussion natin dun sa online, may makikita po kayong marketing ads. Pero kung hindi pa kayo magma-market or mag-a-ads, you can scratch it. As in, wala kayong almost expenses talaga, no? Pero syempre, if you want, kung ayaw mo mag-run ng ads, pwede ka mag-live sell, 'di ba? Mag-live sell ka. puwede. Mm. Or you can do it ano, you can do it manually. Puwede kang ano, kay Share, ma'am. marketplace, dun sa ano mo, profile mo, share ka lang, gano'n. Mm. Puwede. Kaya lang kumbaga kung naka-marketing ads ka, iba yung dating. Saka mas wide yung market na Mas mare-reach wide ninyo. yung market mo, mas scalable, yun yung word natin dito sa Yes, ano. tama. Scalable siya kasi if you run an marketing ads or sponsored ads through social media, mas madaming makakakita ng products at malaki yung possibility na mag-order sa'yo doon ah, sa sa ads na ini-run mo for social media ads, di ba? Yun, mm. Kumbaga, kung mapapansin nyo lang po, if ginagawa lang namin dito is yung comparison. Yung comparison ng traditional. Actually, ma'am, kung ako tatanungin, ang pinakamahirap kasi dito is yung rent eh. Kasi di ba sa rent, tawag dito, if nagre-rent ka, tapos wala kang benta, yung sabi nga natin kanina, bumenta ka o hindi, magbabayad ka pa rin. Totoo sir, Di ba? Yun ang medyo totoo sir. madududot. Kasi ginamit mo Kaya, yung space niya. mm, at Yun. least dito,
pag naka-online ka lang, nasa bahay ka lang, kung hindi ka man mag-run ng ads, you can do live selling. At least from that is if you are starting businessman or businesswoman, kumbaga through live selling you can do it, no? Yet that's the good thing of online business, 'di ba? Compare talaga sa traditional. At yung pangatlo, ma'am, 'di ba, ito pa yung isa sa pinakamabigat dito. In terms of Oo. capital, natapos tayo dun sa capital, natapos tayo dun sa expense, yung per operational hours pa. Siguro i-discuss natin ano yung ibig sabihin ng operational hours, no? Actually, sa operational hours, pag physical store ka, hindi ka naman pwedeng 24/7. Yes, ma'am. Tama. Hindi ka pwedeng 24/7. Bakit? Hindi ka ba tutulog? Tama po. At saka pati, ano yung sabihin natin physical store ka. Tama. Pagdating ng anong oras, sabihin natin 8:00, sabihin dito sa probinsya, dito sa amin, no? Pagdating ng 5:00, sarado na yung mga yan, sarado na yung Tindahan. palengke, sarado na yung ganito. Kung mayroong mga bukas, kukunti na yon. Pero pagdating mo ng mga 7, 8, street light na lang ang buhay. Oo, kasi nasa Quezon ka, ma'am, di ba? Oo, street light na lang ang buhay. Tapos, ang makikita mong naglalakad, mangilan-ngilan. Kumbaga, ito na siguro yung may mga trabaho na pang yung alang-aling oras, sabihin natin yung yung mga doktor, yung mga nurse, yung mga nagtatrabaho sa siguro sila na lang yung gano'n. Kung yun yung tina-target mong business, yun yung bebentahan mo sa ganong alanganin, lugi ka. Oo. Kaya kailangan mo rin talagang magsara. Kung sabihin kaya kong mag-open 24/7, pero ano yung market mo? Para dun sa 24/7 na sinasabi mo. Saka, ma'am, kahit sabihin mo na may tao ka na magbabantay within 20, kumbaga palitan, di ba? Kumbaga lalo-lalo na depende sa lugar. Kung talagang Depende sa lugar. Depende pa sa lokasyon. Kung 24/7, pwede ka ba kasi may mga 24/7 naman or 24 or 7 days a week na operation, pero depende sa location, di ba? Depende sa location. Pag naandyan ka sa location ni Sir sa Taguig, pwede ka dyan 24/7. Talagang kahit madaling araw, ang dami tao. Tama, Sir, no? Pero, ma'am, aside from the location, no, depende pa rin sa business mo. Syempre, kagaya sa akin, ang business ko is printing. Wala man nagpapaprint na madaling araw, di ba? Pero pwede yung 24/7 kung ang products mo is food, di ba? Food, convenience kaya store. yung mga convenience store. Yes. Ayan. Pero pag yung ako, mga Sir, damit, gusto kong sabihin natin yung hardware, no? Wala naman sigurong mag-i-install ng madaling araw para may pumunta sa akin. Ngayon, siguro discuss natin, paano magiging 24/7 kung tawag dito sa online, di ba? Siguro, ito sa akin ay experience, no? Kasi lalo-lalo na if you're running ads, di ba? If you're running ads sa social media, kaya po natin sinasabi na 24/7. Lalong-lalo na kung meron kang autoresponder doon sa mga inquiries. Yes, autoresponder doon sa mga inquiries ng ads mo. Once na nag-run ka ng ads kasi, tapos may nag-inquire, magkano yan, tapos i-run mo na, meron kang autoresponder, pwede yung autoresponder mo na sasagot doon sa mga queries, no? Kaya kahit gabi na nag-run yung ads mo, tapos may nag-i-inquire, sasagot agad or masasagot agad at magkano. At the same time, if you have the autoresponder, meron din pwede kang kaya may website ka, they can visit your store online 24/7. Tapos pag nakita nila at wala naman silang question regarding dun sa product mo, they can buy doon sa product mo through the website. Yes. Na naka-online, na hindi mo kailangang isara, di ba? Ito yung paggising mo, magte-take ka na lang ng order. Yes, ma'am. Kumbaga pagising mo, may order ako, di ba? Ayan. Kailangan mo lang i-process na kinabukasan. Kaya po yung dinidiscuss namin ni Ma'am Sally na you can do your online business 24/7. Kasi, kumbaga, kahit natutulog ka, at may mag-visit sa website mo, kung may website ka,
or kung merong mag-order via online through autoresponder or messenger sa Facebook page mo, makakakuha ka ng benta at ipaprocess mo lang yun kinabukasan. Diba? Kaya Yun. yun yung sinasabi namin na you can do your online business 24/7. Totoo naman sir talaga yung 24/7 yung operation ng ano mo, ng 'pag naka-online totoo sir? Yes, ma'am, naka-online. Ito pa, ma'am, let's discuss naman yung pang-apat, yung market. Siyempre, pag may online business ka, compare sa traditional. Sa traditional, ako, ma'am, as experience, no? As experience sa business ko, I do business 2010 pa, starting 2010, na meron talaga kaming physical store. Nag-put up kami, after 1 year, nag-put up kami another branch. Kasi, siguro mga 3 barangays away from the first branch we have. Kumbaga, kasi ang kaibahan kasi sa traditional business, most probably pag market, within 10-kilometer radius lang, is yun lang ang pwedeng mag-visit sa physical store mo. Tama ba, ma'am? Kumbaga, Totoo sir. kaya doon po yung nauso yung franchising. Kasi di ba syempre, if you want to expand your business at mai-market siya to other places, or hindi lang doon sa pwesto mo na present ngayon, you can do branching or you can do franchising. Kumbaga, ang problema lang doon, syempre, but if you do franchising, you will invest again. Diba? Pag naglagay ka ng another store, 10 kilometers away from your first store, mag-i-invest ka ulit ng store. Magkano ulit yon? Same, almost the same kung Same paano mo capital ulit. Same capital ulit. inano tong ano mo, itong nauna mo. Yes. Babalik ulit tayo doon sa same capital, yung unang-unang capital, which is napaka-conservative nga yung 50,000 pesos. Oo. Diba? Yun ang medyo mabigat doon, ma'am. Kasi nagsimula ka ng 50,000 doon sa unang store mo, yung pangalawang store mo, 50,000 ulit. Di ba? Oo. 100,000 na yung investment mo. Yun nga sir. Tapos syempre, ganun pa rin yung ano, yung kung magpanibago ka ulit, same pa rin po ng ano natin, ng Expenses. capital. Ng expenses, ng expenses, capital. diba? Oo. Yun. Actually, ma'am, hindi pa nga same eh. Kasi, syempre, kung nakakuha ka ng 5,000 na rent dito sa isang pwesto, imposible, madalang po makakuha ka ulit ng 5,000 doon sa susunod na pwesto mo. Kasi, kasi kagaya ko, nung unang branch namin dito sa Bikutan, ang renta namin is 5,000 sa palengke. Pagdating doon sa second store ko, nag 7,000 na siya. Diba? Kasi depende nga sir sa location to. Yes, ma'am. Yun, conservative lang doon, 7,000. Dumaan din ng taon, naging 10,000 din yung renta namin doon. Diba? Siyempre sir, yung renta natin, lumalaki din yung ano. Oo. Kumbaga yung renta natin hindi siya consistent. Kumbaga, variable siya na pwedeng tumaas, pwede siyang bumaba. Pero sa akin, sa renta ngayon, hindi na bababa ng 5,000 yun. Diba? Wala kanina, sir, yung 5,000, ano na yan, kumbaga pinaka sagad price na tinatawag. Oo. Kasi bakit 5,000 ano? Ang pinag-uusapan po natin dito ay hindi residential area, no? Ang pinag-uusapan natin dito is commercial area na kailangan yung renta mo is pag nasa commercial siya, mas mataas compare sa residential. Kung gusto mo na 3,000 residential 'yan, pero walang bibili sa iyo kasi nasa residential area ka, 'di ba? Yes, sir. Yan. Ngayon po, kung i-compare naman siya sa online, ito po, no, yung market mo through sa traditional sa online, sabi nga namin kanina, yung market mo sa traditional business is 10-kilometer radius from your store location. Pero pag sa online business po, you can do your marketing unang-una metro-wide. For example, ako nasa Manila ako, I can market my products Metro Manila. Ngayon, kung pwede din ako mag-nationwide, 'di ba? Nationwide marketing. Or pwede din worldwide, 'di ba? Pero sir, etong sa physical sir natin at 10-kilometer radius, ano pa to sir, tawag dito, depende pa sir sa business. Opo, yes ma'am.
Depende pa 'to sa business. Kasi kung ang business mo medyo, medyo madaming tawag dito, madaming katulad, asahan niyo Mm. yung yung bibili hindi na pupunta sa inyo ng kung sabihin nating 100 meter na lang, tapos may malapit na kasya sa'yo, dun na pupunta yan Mm. sa mas malapit. Tama Opo. ba, sir? Yes, ma'am. Kasi syempre lalo na ang Pilipino. Kung ikaw ay tawag dito, minsan karamihan 30 meters nga lang yung tindahan. Minsan tamad pa yung mga di ba? Mga Pilipino maglakad, di ba? Oo. Kaya nga sir nauso ang Grab, 'di ba? Oo, di ba? Nauso yung Grab food, di ba? Oo, Grab Kasi food. kasi nga ang Kasi mga Pilipino medyo tawag dito, yun lang. Kumbaga, minsan natamad ka pa, 'di ba? Kaya ang nangyayari, magtatayo ka ulit ng panibagong tindahan. Kaya nga po, yun yung kaibahan sa online business. Kasi nga, pag online business nga, is you can do mas wider range of market. Ngayon totoo yan, sabihin mo, sir. ito pa mama, hindi pa natin pinag-uusapan dito yung competition. Diba? Oo, hindi pa. Oo, kasi pag nagtayo ka ng traditional business, usong-uso sa Pilipino yung pag nagtayo ako dito at kumikita ako, may Gagayahin. gagayahin ka, di ba? Oo. Ang ito pa masaklap, minsan tatabi pa sa'yo. Oo. Pero Oo. pero ang kagandahan po sa online business, may competitor ka man, you can make a share doon sa market. Kasi hindi naman lahat can cater yung karamihan ng mga market, no? At kung kahit konti lang yung makukuha mong share doon sa market pie, no, sa buong Pilipinas, may kikitain ka pa rin. Ang pinag-uusapan pa lang natin the Philippines, paano pa kaya if you do business or you expand your business or product mo using other platform or other tawag dito products sa sa worldwide na pwede kang bumili or magbenta ng product na ang supplier mo or mga products mo, you can outsource it worldwide through dropshipping nga sinasabi natin. Actually, sir, itong yung sinabanggit mo yung competition na yan, pag sabihin nating sabihin natin yung physical store ka, tapos siyempre sir, limited lang yung yung coverage mo, yung radius mo doon. Tapos within the radius mo, may nagtayong isa. So siyempre, liliit yung mo. Liliit na yung radius na nakukuha mo. Or Yes. pwedeng yung malapit mismo sa'yo, pag may magandang offer yung kabila, 'di ba? Pupunta na rin din sa kabila. Oo. So, ang mangyayari parang ka na lang nito, magiging kung according sa study mo, ganito yung radius mo, kikita ka ng ganito. Pag lumiit na yung radius mo, siyempre liliit yung kita mo. Tama, sir? Ay kung Tama yun po. nagtayo, tinayuan ka sa parting north mo, tapos sa kabila pa may nagtayo pa. Wala na. Hati-hati na kayo sa market. Hati-hati na kayo sa market na same yung ino-offer niyong business. Ang mangyayari, break even ka. Oo nga. Ang Actually, masakit pa, sir. doon talaga ihina minsan karamihan sa mga Pilipino. Best example na lang, ma'am, when milk tea, siguro familiar ka sa milk tea, di ba? Oo, milk tea, oo. When milk tea was introduced in the Philippines, magkano ang presyo ng milk tea? Nasa 199 pesos, di ba? Oo, medyo yan, medyo mahal nung unang Mahal labas. yan kasi Oo. bago pa lang. Pero ngayon magkano na milk tea ngayon? You can buy a milk tea for amounting to 29 pesos. Dito 29 pesos ha. Meron ba diyan 29 pesos na milk tea sa inyo, ma'am? Yung nakita ko nung nakaraan na 39. 39. Sa amin dito 29 pinakamura. Oo, pa sir, kasi kumbaga mas matindi ang competition diyan sa location nyo. Yes, ma'am. Ayan. Kaya nga po, yun po yung sinasabi natin na
if you do a traditional business, malaki din yung cut pagdating sa competition. Diba? Totoo Aside yan, from, sir. ito pag-uusapan pala natin yung competition. Syempre, pag tumaas yung competition mo, bababa din yung benta mo. Diba? Pag bababa yung benta mo, paano pa masasambot or paano pa ma-cope up nung tindahan mo yung expenses na nakalagay dyan sa taas, di ba? Kaya Totoo yan, sir. medyo mahirap din mahirap talaga yung traditional business compare sa online business. Pero syempre, mamaya i-discuss din naman natin kung ano yung disadvantage ng online. Pero syempre, ang mahalaga lang dito, gusto lang natin iparating sa mga viewers natin na if ever na if you do you start your on your business, at least meron kayong makikita na advantage and disadvantage if you do online business. Pero ito ma'am, no, sa lahat ng mga factors no na talagang nagustuhan ko in terms of online business versus traditional business is yung panghuli, yung workplace. Opo. 'Di ba? Yung workplace. Ano ibig sabihin ng workplace? Pag may traditional business ka, yung ikaw, mag-stay ka sa tindahan mo. 'Di ba? Mag-stay ka sa tindahan mo. Pero pag online business, ibig sabihin maghapon, kung 16 hours a day ang operation ng business mo, nasa store ka maghapon, 'di ba? Pero if you do an online business, lalong-lalo na if you have also running social media ads or sponsored ads, you can do your business in the convenience anytime anywhere, in the convenience of your home or even your mobile phone, 'di ba? Actually, sir, itong itong online business na 'to, no, kahit nandun ka sa activity nung anak mo, minsan puwede mong silipin. Oo, tama. Puwede mong silipin kung kahit nasa bakasyon ka, puwede mong silipin. Kahit nasaan ka, puwede mong dalhin, sa madaling salita. Saka ang kagandahan pa nito ma'am, if your online business, for example, nagbakasyon ka, 'di ba? Oo. Tapos naka-up naman yung business mo, naka-run yung ads mo. Kumbaga, pagdating sa online business, pag may pumasok, maririnig mo na lang may notification na may benta ka, o di ba? Oo. May agad. Nakabakasyon ka pero may benta ka pa rin, 'di ba? Best example ma'am, for example, kagaya nito, may physical store nga ako. Mga ilang buwan nasa bahay ako, I do some online business, no? Nasa bahay lang ako. Ngayon, pero syempre, kailangan ko rin bumisita sa physical store ko or sa aking printing shop. Eto, nandito ako ngayon sa printing shop, no? Pero mamaya uuwi din ako, 'di ba? Kumbaga ang kagandahan lang in online business, you can do it nga anytime, anywhere. Yun yung kagandahan po sa online business. Ito po, no, hindi namin sinasabi sa inyo na bakit kailangan ma-online, no? Sinasabi lang natin dito yung ano ba yung traditional versus online. Kasi kami ni Ma'am Sally or kami medyo na kami na experience sa traditional business, no? At kaya dinidiscuss namin ano ba yung experience namin. Pero syempre, kagaya nga natin ng sinabi natin kanina, meron talagang advantage at disadvantage ang online business. Ito po yung mga susunod nating i-discuss. Pero siguro ma'am, let's talk about na talaga. Kumbaga, let's summarize yung advantage ng online business. Ay, maganda yan, sir. Makita lahat na ano yung advantage nito. Okay. Sige ma'am. First ma'am, ulitin natin, yung online business, you can do it, your operation, nationwide or even worldwide. Yan. Kagaya ng sinabi natin kanina, na pwede kang mag-run ng ads nationwide or even worldwide. You can do it naman po. Ang kailangan lang pag-aralan. Okay? Pangalawa, yung flexible location. Ibig sabihin ng flexible location, kumbaga, yun nga po, pwede kang magtayo or pwede kang mag-put up kahit saan. Diba? Saka, kung nasan ka man, you can do your own business. Ayan. Dito, sir, yung papasok yung ano mo. Kumbaga, yung tinatarget mo yung location kung saan ka pwedeng magbenta. Tama, sir, no? Example ko, sir, ako, tulad ng nasabi natin kanina, ako po ay nasa Quezon.
Pero pag po ako nagfe-Facebook ads, nasa sa'kin kung gusto kong i-target ang Metro Manila, ang ang South Luzon, North Luzon, depende kung hindi ako naka-ano lang dito sa location ko, Mm. 'yun. Oo. So 'yun yung isa sa flexible yung location mo kahit saan puwede kang puwede mong yung business mo, i-run, parang gano'n. Kumbaga ma'am, kung ayaw mo ng nationwide, any specific area lang, 'di ba? Kung gusto mo Yes, Luzon puwedeng lang, Luzon ka lang magbenta, gusto mo Visayas lang, or Mindanao lang. yes. Mm. Tapos yung pangatlo po is yung low capitalization. Sabi namin nga po kanina, you can start your own business with zero, no? You can do it talaga with zero capitalization. Kagaya po sa Angat Pinoy, you can do it kasi we are also offering a zero capitalization starting your own business. If you want it, madidiscuss natin mamaya siguro kung may Yan. mga para at least konti, mabibigyan natin ng ideas yung ating mga tawag dito, yung ating mga viewers. Then, pang-apat, ma'am? Ayan. Ito yung diniscuss na rin natin kanina, i-summarize lang natin yung low overhead expenses. Yes. So, Kumbaga, pag super online low to. business, wala ka ng rent. Oo, wala ka ng rent, wala ka ng, yung yung internet connection mo, same lang nung nasa bahay mo. I-maximize mo lang. Is-maximize mo na lang. Yung kuryente mo, ganun din. Same na rin, nasa bahay mo. Kasi naka-ano ka lang naman, online ka lang naman. So, maximize kung anong meron ka sa ngayon. Parang ganun. Yun. Syempre, kung low yung capital mo or zero capital, lower overhead expenses, doon papasok din yung low risk. Kumbaga, hindi mo kailangang mamuhunan or magkaroon ng risk ng napakalaki para mag-start ng online business. Kasi yun din yung kinatatakot ng mga ibang mga bagong negosyante or gusto magnegosyo na ayoko mag-business kasi masyadong mataas yung risk, di ba? Kaya ito po, if you have zero capitalization, mababa yung expenses mo, napakababa din yung yung risk if you put up your own online business. Ayan po. Yan. Tapos yun, yung kanina nga, ma'am, yung sunod natin. Etong natin, 24/7, 24 hours, 7 days a week. Pwede pong available yung store natin. Pero syempre, natutulog din naman tayo, dapat meron tayong mga automation pag ito yung natin, gusto nating business. Kasi isa din sa nito, syempre, kumbaga, yung ayos yung mo, auto-response Autoresponder. mo, yan, ayos yung mo, pag may tinanong, may sagot ka kaagad na nandun sa mo. Yun yung tinatawag nating automation, which is, nasa natin yan, advantage natin yan sa natin, online business. Opo, tama Yun. po. Tapos syempre, yung pangatlo na yung sumunod natin is yung inventory option. Meron kasi sa online business ngayon, you can do business na wala kang inventory, as in zero talaga, at pwede rin naman na mababa pa lang inventory mo. 'Di ba? Kumbaga, for example, sa dropshipping nga, 'di ba? Meron tayong option sa ating cooperative na yung mga bags natin, you can market for it first and use the picture ng product, market mo na, at pag may bibili, saka mo lang siya bibili. Yan. Isa yan sa kagandahan ng mga natin, sa online business natin. Yan. Yan. Kasunod natin itong digital interaction. Actually, ito, napakaganda, no? Ilang itong digital interaction na to, nandiyan si Facebook. Tama. Ang tao, laging nasa yan. Pag hindi nasa Facebook, nasa YouTube, nasa TikTok. Tama sir, di ba? Oo. Yes, ma'am. Lahat ng ito, ay pwede kang magbenta sa lahat ng Yes, yan. ma'am. Kumbaga, aaralin lang kung paano mo bebenta diyan. Pero pwede mong i-maximize yung mga digital interaction natin. Yan. Opo. Yan po yung sinasabi kanina yung sinasabi natin na digital interaction.
Tapos yung sumunod, yung easy monitoring. Kasi nga, sabi nga natin kanina, you can monitor your business in the convenience of your home and the convenience of your cellphone lang. Diba? Yan po yung maganda. Tapos, yung pinakahuli po is yung scalable. Ibig sabihin ng scalable, kunyari, kung gusto mo magdagdag ng product, pwede kang mag-expand other worldwide, pwede rin naman. Yes. At ito rin yung sir, kumbaga madaling i-scale. Halimbawa, sabihin natin, kung physical store ka, syempre yung nakikita nung nakikita nung bibili. Kung ano yung nandun mo, yun lang yung pwede mong ibenta. Or pwede ka naman magpa-pre, parang tawag dito, yung pre-order. Ganon. Yes. Pero kung nandun ka sa kahit nasa online market ka, pag sinabi sa'yo na na ang order sa'yo is sabihin natin 10, pero yung inventory mo lang ay ganito. Sabihin natin 2, 3, ay yun lang yung nasa'yo. Mas madaling, kumbaga, pwede ka magpa-order ng wala pa yung item mo. Yes. Kumbaga, madaling, paano bang yun? Unlike nung may inventory ka na, limitado ka lang dun sa inventory mo. Tama po. Yun. Kasi nga sa online business, you can market your products through use of picture lang, diba? Picture lang po. Yes. Yan. Siguro, yun po yung advantage, no? Pero siguro, bago tayo magpatuloy, ano naman yung disadvantage? Siguro, we want to introduce to you our cooperative. Tama ba, ma'am? Yes, sir. Bago natin maano sa kanila yung mga disadvantage ng online, magandang maipakilala natin sa kanila. Saan ba tayo na, tawag dito, ano ba yung co-op natin na pwedeng makatulong sa bawat isa? Opo, kasi kanina po, di ba, sinasabi natin, may mga products sa amin, sa Angat Pinoy, na pwede mo ring ibenta nang wala ka pang inventory. At ano ba yung maitutulong sa'yo ng Angat Pinoy? We can introduce, we will give you a short video, ano ba yung Angat Pinoy, para at least makita nyo ano ba yung pwede niyang maitulong sa inyo. Let's watch this po. Okay. In the heart of the Philippines, where dreams take flight and communities flourish, there's a force of empowerment that's changing the game for micro and small enterprises. Welcome to the Angat Pinoy Online Service Cooperative, where innovation meets cooperation to elevate Filipino micro and small enterprises onto the global stage. In a world where digital connections shape the future of commerce, many micro and small enterprises find themselves facing challenges when it comes to reaching a global audience. Angat Pinoy recognized this gap and emerged as a beacon of hope, offering a cooperative way to empower Filipino entrepreneurs through online platforms. Angat Pinoy Online Service Cooperative is not just about business. It's about changing lives. We are on a mission to provide a platform that bridges the gap between Filipino entrepreneurs and the global market. Together, we're making sure that every Filipino entrepreneur's voice will be heard on the world. Angat Pinoy's commitment goes beyond providing an online platform. They're on a journey to equip Filipino micro and small enterprises with the tools they need to succeed globally. Through comprehensive training sessions and workshops, Angat Pinoy members learn the ins and outs of e-commerce, digital marketing, and building a strong online presence. With knowledge and determination, Angat Pinoy entrepreneurs transform their businesses and unlock their potential in the digital realm. Angat Pinoy isn't just a platform. It's a cooperative community where members uplift each other, fostering growth and success collectively.
The power of Angat Pinoy Online Service Cooperative lies in our unity. By working together, we amplify our impact and make a meaningful difference in the lives of every Filipino entrepreneurs. Angat Pinoy's online platform connects Filipino entrepreneurs with clients from around the world, opening doors that were once considered unreachable. As the sun sets on yesterday's limitations, Angat Pinoy Online Service Cooperative illuminates a path towards a brighter future, where every Filipino micro and small enterprise can shine on the global stage. Join us on this transformative journey at www.angatpinoy Group and be part of a cooperative revolution that's changing lives. Okay. Yan. Ay ma'am, na-mute ka. Yan. Ayan, sir. Nakita niyo po mga viewers po natin, ano, mga kasama po, no, at nanonood po ng aming video. Yan po yung Angat Pinoy Online Service Cooperative. Kasi ito po yung kooperatiba na tutulong po sa inyo to start your own business. Yung dinidiscuss natin kanina with a zero capitalization or minimal capitalization at maano po, malilesen yung risk nyo. Yes, yun po. Yan. Okay. Kasi po ang kagandahan po ng Angat Pinoy, ano, through our cooperative, hindi lang po tayo nagbebenta ng products. We also do sharing yung mga gagawa tayo ng mga nagko-conduct tayo ng mga trainings para sa mga bagong entrepreneurs, kagaya po ng mga dinidiscuss, yung mga detailed discussion about yung mga for example, last week, diniscuss natin is entrepreneurial mindset, tinuturuan po natin or tinutulungan natin yung ating mga bagong negosyante or even yung mga maliliit na negosyante, meron ng business at gusto nilang i-online yung kanilang business. Kumbaga, kung hindi ka masyadong techie or hindi ka masyadong maalam sa internet, we can help you market your products through our cooperative. Yan. Yan po. Ayan. Okay. Sige ma'am. We can go na po doon sa yung yung sunod. Ano naman yung disadvantage ng ating ng online business, no? Yan. Medyo maingay lang dito sa location ko, ha. Medyo umulan. Umulan sa location ko. Kung naririnig sa background yung ulan, pasensya na. Ano Okay yan? lang, naman po. Kalikasan talaga yan. Ano? Yan. So, ayan po tayo. Ito po yung mga, kung meron po tayong advantage, meron din po tayo, syempre, hindi po nawawala yung mga disadvantage na to. Pero syempre, sa lahat ng disadvantage na to, meron namang solusyon dyan. Tama ba, sir? Sa lahat ng mayroon. Kung mayroon man tayong hindi dito masolusyonan na sa mga ano na to, sa mga disadvantage na to, ito yung sinasabi natin, ayan, yung internet connection natin, which is talagang isa yan sa sa problema ng natin, mga online businesses. Yan. Yan. So, unahin ko na ba, sir, yung hindi ako techie? Sige, ma'am. Oo. Hindi, actually sa lahat naman talaga na nag-uumpisa, parang ang dating, 'di ba, hindi pa natin alam. Tama, hindi pa natin alam. Kung hindi natin alam ang isang bagay, anong dapat gawin? Pag-aralan. Pag-aralan. Ayan po. Totoo po. Kasi kung hindi natin alam ang isang bagay, ang dapat po natin pag-aralan. Ngayon, sasabihin naman natin, sa dami naman ng mga, sa dami naman ng dapat gawin, pag-aaral pa. Totoo po. Kasi hindi naman po tayo pwedeng mag-business nang hindi natin pinag-aaralan. Kahit saan po nating tingnan, lahat po dapat nating pag-aralan. Ano itong mga sabihin natin hindi tayo techie? Okay, sige.
lahat naman karaniwan sa atin dito may Facebook. Pag may Facebook, tama ba sir? Medyo may technical knowledge ka na. Yes, ma'am. Oo, may technical knowledge ka na. Ang ano na lang dito, paano mo share? Marunong ka nga mag-post nung tawag dito. Marunong naman tayo mag-post sa Facebook. Yes, ma'am. Opo. So, ibig sabihin, kaya din natin gawin yung business. Tama? Ang tanong lang, tama ba yung natin? Tama ba yung yung diskarte natin doon? Which is na pag-aaralan din naman po yun. Yan. Actually, ma'am, aside from dun sa hindi siya techie, kung hindi ka, for example, hindi ka masyadong, hindi ka marunong mag-edit ng picture, o kaya, tawag dito, paano mag-setup ng page, actually, tinuturo naman namin yun dito sa Angat Pinoy Online Service Cooperative. May mga free trainings kami na kinoconduct para sa mga members na kung gusto mong malaman or gusto mong matutunan kung paano gumamit ng Canva, kung gusto mong mag-edit ng picture, o kaya paano ka kukuha ng mga products, saan ka kukuha, tinuturo naman po namin dito sa Angat Pinoy. Yung kagandahan po ng cooperative natin, na Angat Pinoy Online Service Cooperative. Kasi tama ba, may mga ibang negosyante, saan ako kukuha ng mga products ko? Diba? Tama, sir. Kasi hindi natin alam kung saan yung product ba natin, okay, parang ganon. Scalable ba siya? Tama, Yes. na ano ba siya? Kumbaga, paano ba masasabi, sir, yun? Bebenta pa kaya to? Madami tayong tanong na gano'n eh. Bebenta ba to? Yung gano'n. Magki-click ba to? Kukunin ba to ng ng mga tao? So, syempre, isa yun sa mga pinag-aaralan dito sa natin. Actually, ma'am, bukod sa pinag-aaralan, ang kagandahan pa po kasi sa Angat Pinoy Online Service Cooperative, we also, sa ngayon, we also have marketing strategies or marketing ads na mina-ads namin yung mga product na limit or zero expenses on your end or meron mang expenses pero minimal lang. Minimal. Kumbaga sinasama natin yung products ng bawat lahat ng mga members doon sa platform na para tawag dito i-market natin online. Kumbaga, ang kagandahan lang po kasi for example, pag may online business ka, ikaw lang talaga yung magra-run or ikaw lang talaga gawa ng online business mo. All expenses sa'yo, di ba? Tama po, Totoo, website sir. mo, Totoo. yung paggagawa mo, sa'yo din, di ba? Kung may website ka, ikaw magbabayad sa sarili mong website, magbabayad ka sa sarili mong domain. Dito po sa Angat Pinoy Online Service Cooperative, para ma-resolve po natin yung you are not techie, tinuturuan natin yung mga tao na kung paano maging techie naman, kung paano gagawin, ano po yung dapat gawin. At ngayon, kung natutunan mo naman siya, tinuturuan ka rin naman ng Angat Pinoy na ma-market yung products mo online. Pwede kang turuan namin through training or pwede din naman natin pong sa Angat Pinoy, yun nga, sinasama po natin sa mga ads natin yung mga products ng mga members natin para ma-market yung kanilang products. So, para maipakilala sa mas malawak na Opo. Yan. So, isa rin yan sa solusyon na sir yan dun sa number 2 natin na lack of online marketing skills. Opo, oo, kasi nandiyan din yung tawag dito. Yun na nga, tinuturo kung paano i-market. At the same time, isinasama natin yung product niya sa ads. Ito, Facebook ads na to, na kumbaga, paid ads po to. Ang gumagastos is co-op. Yan. Kung mayroon man para sa ating gastos, which is napaka-minimal. Yes, ma'am. Tama po yun. Pangalawa pa, ma'am, yung lack of automation. Kasi minsan, pag automation, ikaw lang ikaw ang sasagot. Pag ikaw lang yung mag-online business. Dito sa Online Marketing Service Cooperative, gumagawa tayo ng paraan para ma-cater natin
yung mga inquiries dun sa mga products natin. No? Oo. Kasi kumbaga sinasabi nga kanina dun sa video, magtutulong-tulong tayo para sagutin. Bukod dun sa automation, para sagutin din yung mga inquiries dun sa products. Yun po yung Yes. kagandahan ng Angat Pinoy Online Service Cooperative. Ah. Ba- In addition po dito, kung kumbaga ma'am, kung may disadvantage ang online business is meron na tayong solusyon sa cooperative. meron na tayo ng solusyon na ginagawa para sa mga disadvantage na to. Then, additional lang sir doon sa yun, lack of automation, no? Pag kasi naka-ads ka, minsan sobrang dami nung dating ng queries. Hmm. Tama sir, ano? Yes, Kung ma'am. halimbawa hindi ka naka-automation, ang mangyayari sa'yo, ubos yung oras mo kaya response. Yes, ma'am, tama po. Oo. Ubos yung oras mo. Sabihin natin, nag-inquire sa'yo, sabihin natin 100. Yung iba doon, lang, basta may matanong lang o kumbaga parang, tawag dito, hindi, kumbaga magtatanong lang talaga sila, hindi pa talaga sila bibili. Kumbaga meron pa silang level na kailangan mong masagot bago sila bumili. Kung hindi ka naka-automation, imaginein mo yung 100 na yon, i-response mo isa-isa. Tapos may panibagong sagot na naman, may panibagong tanong na naman, i-response mo naman sila. Tama sir, di ba? Yun yung mangyayari kung hindi ka naka-automation. Pero pag naka-automation ka, usually ang kukunin mo na lang yung mga tanong na hindi kayang nung automation mo. Yes, tama po, ma'am. Oo, minimal na lang yung masasagot mo at saka yung mga orders. Yun na lang yung karaniwan mong Yan. Which is, ito namang automation na to, meron din naman trainings na nagawa na si Angat Pinoy. Tama, sir, no? Yes, ma'am. Nagtuturo Oo. tayo ng automation para po Yan. dun sa mga business nyo. Then, yung pangatlo, ma'am, ito talaga wala tayong magawa dito. Oo. Ano na Oo. yan? Kumbaga talagang... Given na to, given. Given na to na problem given sa na. online. Oo. Kasi kahit nung may online school, di ba? Pag wala ka talagang hindi ka online, at wala kang internet, at mahina yung cellphone connection, talagang yun ang problema, di ba? Actually, ito yung madalas na pupunta ka pa dun sa sa tuktok ng bundok para magkaroon ka ng connection ng cellphone signal. And yun yung karaniwang ginagawa, Actually, Yan. ma'am, ang kagandahan lang po dito, for example, sa Angat Pinoy Online Service Cooperative. Kasi di ba, for example, kung meron kang gusto mo mag-online, nasa province ka, pwede mong i-market yung products mo nationwide. Ang kagandahan lang po sa online market, Angat Pinoy, kasi nga, ilalagay mo lang yung product doon sa platform ng Angat Pinoy. Si Angat Pinoy, doon order sa website or sa website ng Angat Pinoy, yun po yung, doon na yung ordering. Ngayon, kung hindi ka naka-online at hindi ka naka-online, tapos dahil mahina nga internet, mahina yung connection, ang tulong din na Angat Pinoy doon, dahil ang base natin dito is nasa Manila, pag may umorder, kung hindi ka through notification sa internet, pwede naman tawagan ka ng ating cooperative na, oy, may order ka. May order ka. Yes. Please prepare it. Ito po yung mga details ng pagsesendan. Oo. Isa rin sir sa pwedeng solution dito sa low internet connection, yung kailangan upang kumbaga pumunta sa mas malakas na connection, yung automation na ginagawa natin. Kaya actually, mami, yun nga yung yun yung sagot eh. Kung may hina man yung internet mo sa area nun, pag pag ikaw ay mag-isa ka lang talaga nagagawa ng online. Kumbaga, yun talaga medyo malaki talagang problema yun kasi lalo na sa provincial ka. Tapos may hina talaga internet. Tapos may notification na may benta ka pala at wala kang internet. Wala kang hindi mo makukuha yung order. Oo. Pero kung nasa Angat Pinoy Online Service Cooperative ka nga dahil naka-website ko, yun nga, masasabi namin sa'yo, oy ma'am, may benta ka at talagang mag-aano sa po sa'yo. Matutulungan ka na Angat Pinoy on that. Yan, sir. Dito sir sa kasunod, medyo din out of natin sir to. Actually, ma'am, yung sa no logistic in the area,
medyo limited, konti na lang naman kasi ang sa non-serviceable ng ating dito sa Pilipinas, no? Kasi may mga ibang logistics naman na talaga na halos buong Pilipinas meron na. Oo. No? Pero ang ano lang sir dito, medyo ano lang yung mga island na ano. Yes, yung mga Oo. mga maliliit na island talaga. Kasi Mm. sa bagay kasi minsan pag wala na nga internet dun sa island, wala na rin logistics. Kaya pero iilan na lang 'yun, 'di ba? Iilan na lang Oo. 'yun compare sa dati. Ayan. Pero pagdating naman po dun sa ano, sa malapit na ano, na location, sabihin nating medyo malaking bayan na kalapit nung island na 'to, kumpleto na dun yung ano natin, mga logistic natin. Yes, ma'am. Opo. Kumbaga, ang kagandahan lang nga po is aside from doon nga, ang kagandahan pa po sa Angat Pinoy Online Service Cooperative para masolusyonan din yung disadvantage in online business, meron na rin pa tayo mga sa co-op na mga partner na iba't ibang logistic platform or logistic services, no? Kaya kumbaga, kung hindi pwede si ganito, at least natutulungan ka po nun. No? Kumbaga, Yun po. makikita nga natin yung advantage, ang disadvantage ng online. Pero sa cooperative natin, dahil tayo nga po ay gusto nating tutulungan yung mga member natin, at mahalaga po yung sinasabi natin kaninang unity in doing business, ito po siya. Ito yung, kumbaga, mas malilesen natin yung mga disadvantage ng online business. Kung gagawin mo siya ng personal at gagawin mo siya under our cooperative. Yun, sir. So, sa madaling salita, sir, itong lahat ng disadvantage na to is nasusolusyonan naman natin. Yes, Tama, ma'am. sir, no? Actually, hindi naman natin siya 100% masusolusyonan, ano? Pero which is wala naman malilesen. kasi, sir. Oo, malilesen natin kung kasi pag ano totally wala naman talagang 100% na solution sa mga problema natin sa ganito. Yes, ma'am. Yan. Uy, yung kasunod, sir, mas malupit ito. Ito ang karaniwang problema ng ano Online. online seller. RTS. Yes. Ano Mga ba yung RTS? Ano po ba yung RTS, no? Ito po yung mga return to sender. Yan. Apo. Ibig sabihin ng return to sender, ito yung mga bogus buyer. Ayan. Yan. Actually, ma'am, kumbaga, hindi talaga maiwasan talaga to pag online business ka lalo na sa Pilipinas dahil ang ating mode of delivery sa atin or mode of payment fulfilling natin, our products is cash on delivery. cash on delivery. Yan. Pero sa Angat Pinoy, sir, medyo nasolusyonan natin to, tama ba? Meron na Sa Angat tayong Pinoy, ano ma'am, dito? medyo nasolusyonan natin kasi meron tayong mga unang-una, if ever na may mga nag-order po sa Angat Pinoy, kino-confirm natin yung order doon sa ating sa nag-order kasi kinuha natin address, email address, and even cellphone number. Ngayon, pag hindi po sila sumagot to confirm the order, saka po natin siya uulit-ulitin. Tatawagan, text. Ngayon, pag wala talaga, iahang natin yung order hanggang hindi siya nako-confirm. At the same time, meron din tayong way para yung if ever na nagbigay sila ng number sa atin, pwede nating ma-check doon sa ating ibang platform na itong taong to or itong nag-order na to with this number is madami na siyang dinrefuse na delivery. Oo, kumbaga ito talaga yung ano lang, trip lang talaga niyang umorder pero pagdating sa kanya, hindi niya kukunin. Gusto niya lang mang-inis. Gusto niya bang inis. Pero syempre may mga artist din tayo na kumbaga yun talagang sabihin nating anong nangyari, kumbaga hindi nakuha nung buyer kasi may emergency siyang pinuntahan. Which is nangyayari din naman to sa akin, pero ang sinasabi ng buyer na ma'am, pabalik po dito sa akin. Padoble na lang ako tawag dito? Padoble na lang ako ng shipping cost. Yan, sagutin ko po yung shipping cost. Yan. May gano'n namang mga na RTS, pero kumbaga yung gano'n, hindi yung kasama doon sa mga bogus na talagang trip lang trip lang talaga. Yung walang magawa ba sa buhay na talagang o-order na pero hindi naman ako kunin. Talagang hindi natin maiwasan yan sa mga natin. Pero yun nga, sabi nga ni Sir kanina,
meron na tayong pang-verify na ganyan. Meron ngang ano, imagine mo yun, 15 orders, lahat RTS, walang successful. So, pag bagay gano'n, alam mo na, bogus na yun. Oo. Oo, Opo, wala may man lang successful. Opo, kaya nga po, pero syempre, syempre, yun nga sinasabi natin kanina, pag ikaw yung mag-isang online seller or online business owner, no, mas madami ang possible na disadvantage dahil nga Yes po. madami nga siyang, kasi lalong-lalo na kung bago ka, kasi hindi mo pa alam, at least pag dito kasi hindi naman natin sinasabi sa Angat Pinoy lang, ano. Ang kagandahan lang dito kasi, ang advantage lang ng ginagawa lang natin, bakit natin ibinibida si Angat Pinoy? Kumbaga disadvantages ni online business, nalilesen. Hindi man siya ma-eliminate, nalilesen yung disadvantage. Pero kung sinasabi lang natin bakit kay Angat Pinoy, ganyan. Kasi nga nakikita natin in our own experience na may disadvantage talaga ang online business. Pero ang sinasabi lang natin dito, bakit si Angat Pinoy ganito? Kasi nakita na namin sa cooperative namin yung mga possibilities ng disadvantage, and we have actions and plans para ma-lessen yun. Yun po. Which is yun naman po yung maganda sa ano natin, no? Talagang sa co-op natin, no? Na talagang yung etong mga disadvantage na to, hindi man natin totally ma-zero out. Tama? Hindi naman talaga kahit saan namang business, hindi mo naman talaga ma-zero out yung mga gantong disadvantage. Tama, sir? Hindi naman talaga. Kaya lang ang Yes, ano ma'am. natin dito, kumbaga, nandiyan na yan. Mami-minimize. O existing na yung mga gantong disadvantage, ang sa atin lang, masolusyonan natin na hindi ganong paano ba sir yun? Hindi ganong ka-heartbroken o kasakit ang ang mararamdaman ng isang online business. Bagay actually sir kasi kung halimbawa ako sir nag-iisa ako 'no, hindi ako ano ni Angat Pinoy 'no, hindi ko malalaman may mga ganto pala. Na sabihin natin tulad niyan, yung mga RTS, ilan na ba yung na-meet ko na RTS, na bogus buyer. Oo, tulad ng sinasabi ko sir kanina ano, dahil kay ano, Angat Pinoy, nalaman ko na yung RTS ko kung paano ko i-minimize. Yes, tama po. Yan, thank you Angat Pinoy. Actually sila yung nag-ano sa'kin na may gantong ano, eh. Yan. So isa yon Actually sa po, no, ano. kagaya ng sinasabi natin kanina, ma'am, yung sa ito po, no, ulitin lang po namin. Hindi po namin sinasabi sa inyo na sumali kayo sa Angat Pinoy in doing online business. Ang sinasabi lang natin dito na bakit namin diniscuss yung advantage and disadvantage ng online business para malaman po nating lahat na pwede ka pala magsimula ng business mo ngayon in a very minimal capitalization, very low overhead expense, at low risk. Tama ba, ma'am? Kasi kumbaga, dito po sa Angat Pinoy, no, gusto naming i-share sa inyong lahat yung kumbaga, if yung discussion natin last time na entrepreneurial mindsetting 101, ito yung parang continuation. Yan nga po, yun gusto nating i-share. Ngayon po, bakit naman natin siya dinidiscuss na si Angat Pinoy ganito sa disadvantage? Dahil gusto natin siyang yung ating yun talaga yung purpose kasi ng aming cooperative, to help micro and small entrepreneurs to market their products and services online. At syempre, kasama doon is ma-lessen yung mga possible advantage and disadvantage ng ating matatanggap or ating may experience if you do online. At syempre, ang pinakamahalaga doon, actually po, no, bukod doon sa matulungan ng Angat Pinoy, yung mga tao marketing their products online, is maturuan din po tayo kung paano magsimula. Kasi in experience in a business, no,
mahalaga po na meron kang mentor, meron kang matatanungan, meron kang mga community, may community ka na pwedeng tumulong sa'yo or mag-encourage sa'yo. Ituloy mo lang yan, kahit mahirap yan. Ganyan talaga yan kasi na-experience namin yan. Kasi pag ikaw lang yung tipo bang, ay, ayoko sumali sa Angat Pinoy kasi ganyan-ganyan. Kasi, tawag dito, sigurado yan, may mga babayaran dyan, di ba? Hindi natin maiiwasan yon. Pero ang kagandahan lang kasi, kung titingnan nyo po to other platform, si Angat Pinoy po kasi is unang-una cooperative. We are doing this not for profit. We are doing this, our services and itong mga content na to na makakatulong sa inyo for free. At the same time, yun nga, we are not for profit but to serve our members na ma-market nga yung products nila. Ang mahalaga pa nga po dito sa cooperative, no, kumbaga, hindi lang ikaw yung mag-shoulder or hindi ikaw lang magsasuffer doon sa mga experiences mo in doing your business. Kasi meron kang shoulder to lean on. Tama ba, ma'am? Yun, totoo yan, sir, no? Hindi actually, din, talagang isa po talaga sa, yung mayroon kang matatanungan o sabihin nating mayroong magpapalakas ng loob mo. Ayan. Yeah. Hindi kasi sa lahat ng bagay, kahit nung nakaraang natin, no, sinabi na natin yung mga coaches, di ba? Tama. Kasi isa yun talaga sa mga kailangan natin na yung mag-aano sa atin, magko-coach sa atin, yan. So, hindi naman ako po sinasabi ko po sa inyo, hindi ako talagang kung sabihin natin yung kailangan ko rin ng coach. 'Di ba? Kailangan ko rin ng coach. Ayan. Pero pag tinanong mo ako na ikaw ba nangangailangan ng coach? Totoo, kailangan ko rin ng coach. Yun talaga yung sagot ko doon. Ikaw ba, sir? 'Di ba may mga malulupit na coaches na nandiyan sa paligid natin na pwede mong malapitan. Tama ba, sir? Yes. Yes, ma'am. Actually, Oo. madami po. Actually, the cooperative sector is yun yung kagandahan sa co-op, no? Kasi compared to other businesses na nowadays na talagang they are for profit. Pero sa cooperative kasi we have the principles in helping talaga yung Helping bawat the members. Kung hindi kailangan, kung kunyari, for example, sa ating cooperative, hindi tayo makapag-provide ng mga kailangan na para sa member natin, we can ask our other cooperative na, lalong-lalo na we are under the program of the Cooperative Development Authority Co-op Kapatid Program, di ba? Na pwede tayong manghingi dun sa ating brother cooperative, big brother cooperative ng mga mentors, mga trainers, para mag-train para sa atin. At yun. Kung may bayad man yun, siguro minimal na lang. Oo. Kumbaga, sir, yung Angat Pinoy ay naandyan to serve the member. Yan. Yes. At kung yung tinutukoy natin na na tawag dito na membership, which is meron naman talaga kahit saan yan. Kahit saang platform ka pumunta, may payment. Yes. Totoo. Which is kay Co-op naman, minimal na minimal. Tama Yes. ba, sir? Super yes, ma'am, minimal. po. Super Kasi sa minimal. atin, ang membership lang naman natin is 400 pesos eh. Pero yung diniscuss natin last time, you will add additional 2,000. Pero it's hindi yun expense. Investment mo yun. Kasi babalik pa din naman sa iyo. Parang lang siya, fixed deposit. Parang mo lang siya, di ba? Parang share mo lang siya, pero yung sa'yo pa rin yung pera na yon. Hindi naman kaya. Ang talagang gastos mo lang doon sa babayaran mo is 400 pesos. Yes, which is napakaliit na yan. Napakaliit na tawag dito, napakaliit na investment. Pumunta ka nga lang ng yung kilalang kape. Paglabas mo, sobra pa yung sa 400 yung nagastos mo. Yes, ma'am. Tama ba? Pumunta ka lang sa kilalang kape. So, may kape talaga, no? Tapos may kasama kang isa. Yung 500 mo, kulang pa. Which is yun yung investment mo kay Angat Pinoy.
Yes. Ah, Actually, yun maganda pa lang. nga po dito yung mga trainings eh. Kasi madami talagang free trainings na pwede namin ibigay, pwede namin i-share sa lahat ng mga members. Ang mahalaga lang, ang pinakamahalaga dito, ma'am, hindi yung pera eh. Ang pinakamahalaga is your time Your and time. commitment to do and Ah, start your own business. totoo Yan. yun, sir. Totoo Okay. yun, sir. Siguro, ma'am, Siyempre, yung sige, ma'am. commitment kasi, sir, yung isa sa kailangan natin. At siyempre, kung napanood yung dati namin, yung mind setting. Yan. Kasama dun yung commitment, sir, sa mind setting, di ba? Yes, ma'am. Commitment. Kasama na yun dun. So, yun, para makapagtayo tayo ng ating sariling business. Yan, online business. Yun. Ako'y humihingi ng paumanin. Pawala-wala ako sa no? Talagang masama lang yung panahon dito, no? Okay lang Yan. yun, ma'am. Mm. Understandable yan. Okay. Yan. Pero siguro, ma'am, let's wrap up na lang po, no? Let's wrap up na lang or this discussion. Siguro last words na lang or last advices dun sa mga meron na at gustong magkaroon ng mga online business na sinasabi natin ngayon. Ayan. Actually, hindi naman namin inaano yung mga physical store, no? Which is talagang kailangan din naman natin yon. Pero ang sa amin lang, kung gusto nyong ma-scale to, kung gusto nyong mas, tawag dito, yung may mga business na, kung gusto nyong mas lumawak, ayan, mas lumawak, i-try nyo po yung natin, online business. Hindi naman po sa inaano namin, no? Kahit po yung mga big company ngayon na dati nandun lang sa isang location, tingnan nyo po ngayon. Tingnan nyo po ngayon, nasa online na rin sila. So, Tama. nakikitrending na rin sila. So, kung sila nga na malaki ng business, no, pumasok pa sa online, siguro kailangan na rin natin. Tama ba? Yes, Yun. ma'am. Sa mga wala pa namang gantong business na nag-iisip pa ng physical at online business, no? Tama, no? Sa mga nag-iisip pa, try to consider yung online business kahit nasa bahay ka lang. Ayan. Tulad ng sinabi namin doon sa mind setting, no? Kung ikaw yung tipong pagdating ng sweldo ay hindi pa dumarating yung sweldo, yung sabihin kinakapos, try mo na itong online business. Wala at sinasabi nga natin halos wala kang capital. Wala kang capital. So yung mo, inventory mo, kahit picture lang pwede. So try it. Walang mawawala kung magta-try ka. Pero malaki ang mawawala kung hindi ka magta-try. Iyon po. Actually, ma'am, sa akin naman po, no, maganda nga yung sabi mo kanina na una-una po dun sa may mga online business na, no, or may business na wala pang online. Uulitin ko lang po yung sa sinabi ko kanina na if your business is not online, you'll be out of business. Kasi itong tutuusin po talaga, ito na po talaga yung way of doing business ngayon, ma'am, through online. Kasi ang tawag dito, dahil nga yung mga tao is they maximize and they use the technology to do, hindi lang for information, but also for doing business. Syempre, kagaya nga po ng sinabi nyo kanina, ma'am, yung malalaking negosyante nga naka-online na eh. Paano pa kaya yung ikaw na isang negosyante may negosyo pero maliit pa lang ay hindi ka pa mag-online. Okay? Kumbaga, simulan natin. Hindi naman, sabi nga ni Ma'am Sally, walang mawawala. Simulan natin. Ngayon, if walang tutulong sa'yo, if you are, kumbaga, hesitant dahil hindi ka techie, nandito ang Angat Pinoy to help you to start scaling up your business from a traditional one into online. Kasi mahalaga po yon para, tawag dito, para yung micro-entrepreneur
is hindi lang magstay na micro, kundi mag-scale up siya to from micro to small, small to medium, medium to large. Yun. Kagaya po ng sinabi namin dito sa Angat Pinoy. Actually, Angat Pinoy Online Service Cooperative, we are not focusing only locally. We have a long-term goal and long-term vision na yung products natin here in the Philippines will be marketed and will be available worldwide, hindi lang siya nationwide. At para naman po doon sa mga, yun po yan pa nga sa mga may mga negosyo na, no? Nandito po kami or nandito po ang Angat Pinoy. If you if you want to scale your business online. Ngayon sa mga hindi naman pa or wala pang negosyo, ito lang po, di ba? Sinasabi natin na kung gusto mo madaming madaming paraan. Yes. Kung ayaw mo madami kang dahilan. Kumbaga ano lang po ang pinupunto ko. Kasi karamihan ng mga tao ay ayoko magnegosyo kasi malaki ang risk. Malaki ang kapital. Malaki expenses. Ito po dinidiscuss na namin sa inyo ngayon. Ito yung alternative way of doing business with zero capitalization, minimum zero capitalization or minimal capitalization, less expenses, at pinakamahalaga is low risk. At ang kagandahan pa, you can do business anytime, anywhere, or in the convenience of your home or through your phone. Kumbaga, kumbaga sa akin lang wala kang ng dahilan. Wala kang ng dahilan para hindi pa simulan, di ba? Kumbaga, inalis na yung mga dahilan mo, Naya. Inalis na yung mga dahilan mo Kumbaga, sabi ko nga, pag online business, parang inalis na ni Lord yung mga dahilan ng mga isang tao na tawag dito, na hindi magnegosyo. Okay? Bata ka man, matanda ka man, nag-retire ka man sa iyong trabaho, you can do it. No? Ang mahalaga lang is just a commitment, commitment to do it, at the same time, you try it. Kasi sabi nga natin, simulan mo sa isang napakaliit na hakbang. At ito na po yun. At ang kagandahan pa, nandito pa si Angat Pinoy to help you to start your own business online. Okay po? Yun, well said. Sana po marami po kayo natutunan sa content na ito. No? Medyo napahaba man, pero sana po ay natuto po tayo. Mas mahaba po ito doon sa mga nauna nating mga content kasi nasa 1 hour and 44 minutes na tayo ngayon. Oo nga, no? Kaya sana po nakatulong po sa inyo yung content na ito na i-provide ng aming cooperative. And na-share namin sa inyo advantage and disadvantage of online business. And para po sa lahat, syempre, mahalaga din po na hindi lang po kayo manood, kundi mag-comment, like, share, and subscribe to our YouTube channel. Okay po, para ma-notify po kayo sa mga bago naming videos na i-upload through our channel, Angat Pinoy Online Service Cooperative YouTube channel. Iyon, Okay po? sir. At sir, mas magandang abangan nila yung susunod nating discussion o kasunod nating video. Mukhang mas interesting, sir, yun Tama ba? Opo, hintayin niyo po yung mga susunod naming video kasi mas matututo po kayo. Okay? Yun. Kasi kumbaga, inuunti-unti na natin in explaining you on online business. At the same time, ano po yung maitutulong ng cooperative, ng Angat Pinoy Online Service Cooperative sa inyong lahat. Okay po? Yun. Again, thank you very much po sa lahat ng nanonood nito. Again, don't forget to share, like, and subscribe. Sa our YouTube channel. Okay Thank you. Opo. At sana po magkita-kita po ulit tayo sa susunod or mapanood nyo po ulit yung susunod naming topic na maidi-discuss through our cooperative. Maraming salamat po sa inyo. The monkey got choked and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap. Clap, 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 snap. Okay po. Everybody Good day. dance to the music. A
Okay.